Well, this time, di ta maglangan mga kaigsunan. Ang tutanaw ng context, ani, but I will show you the key verses. Look at verse number 4. Our Bible tells us, mo niya itong key verse karong buntag, verse number 4, verse number 7, and verse number 9. So, i-connect na to ang tulo ka mga key verses para makakuha sa atong tema, dining mo ang atong conference. Are you with me? Our Bible tells us in verse number 4, yet now, be strong. Ang word nga strong, gibalik-balik, ang phrase nga strong, ang word nga strong, gibalik-balik 3 times. Be strong, O Zerubbabel, saith the Lord. Be strong, O Joshua, the son of Josedek, the high priest. And be strong, all ye people of the land, saith the Lord. After gisulti sa Ginoo ang katulo ang be strong, saith the Lord, ang sunod, and work. Lisod ka ipadayon trabaho nga discourage na ta. Amen? That's why we need to be strong and work. Kabalo mo mga kaigsunan, kung ma-discourage ta, makita na nato ang mga butang nga wala nato nakita sa una. Have you experienced that? Naipastor ni doon sa ako before pastor, muundang na ko sa ministry. Why? Ngano? Ang lugar nga akong gipastoran, walay hospital, walay high school. Pastor, kanang, pag adto nimo dito, naa na ba na high school? Siya wa. Pag adto nimo dito, naa na ba na hospital? Wa. Nganong wa man nimo na nakita sa una, hagbay ra man ang way hospital. Kanang imong lugar, hagbay ra man ang way high school, nganong karon pa man nimo nakita? Ngano? Discourage. Naagitay discouragement. Salamat pa sa Juni. Naatay. Ingon aning activity to encourage one another. Be strong. Unya, work. Then pag-abot sa 7 o 8, nailahi nga setting dire. I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory. Kay usahay man God, lahi atong pananaw, pero lahi ang pananaw sa Dios. Di ba? Sometimes sa ministry, atong pananaw, lute, mga project dayon. Di ba? Di ba yung ana? Pero ang importante, pangitaon nga nagpadayon, yun ang glory sa Diyos. Regardless of the situation that you have, we need God's glory. Amen? Nakita na ito. And that glory word, glory mentioned 2 times in this context. Look at verse number 9. The glory of this later house shall be greater than of the former, saith the Lord. Kay lahi ang ilang naguba man ang temple. Pagtukod karon lahi man ilang pananaw. Ingon na Ginoo, ayo mo gunahuna ana ang glory mo atong gipangita. Dili man sayop dakog simbahan. Pero mag-usa man ang dakog simbahan wa na himaya sa Dios. Dili sayop dakog lute. Dili sayop dagang sakyanan. Pero para asa na kung wa na glory sa Dios. So ayaw ka discourage. As long as nalipay pa ang Ginoo sa imong kinabuhi, regardless of the fact, be strong and work. So kung imong itapad ang mga verses sa mga key verses, it will come up sa atong tema karon mga kaigsunan. Wala ko'y PowerPoint. Mino na lang mo. Balik ko sa karaan. Kapoy sige type. That's why, okay pa ta? So, encouragement man eh. So, mag-encourage ta. Amen. Ako, I am so encouraged. I am so blessed.
Before ko ni suod, na-bless na kong daan. Pag suod na ko, nakakita ko siyang panagway, nisamot kong ka-bless. To God be the glory. Daghan kay kung na nakita, karon nakita na ko, to God be the glory. You're tinuod na. That's why, ang atong tema karon, atong itapok ng mga kay verses para, okay ba? Para natay tema, continue to work. God can build more than what we see. Kasi lahi mong pananaw eh. Continue to work. Why? God can build more than what we see. Nagkahiwi-hiwi mong building, pero kung naanay God's glory, that is more than what you see. Mahimo lang na sa Diyos. Dili na mahimo sa panday, pero mahimo sa Diyos. Dili mahimo sa mason, pero mahimo sa Diyos. Dili mahimo sa pintor, pero mahimo sa Diyos. Continue, pastor, mga pastor's wives, church worker, continue to work. Continue to follow God's will. God can build more than what we see. He can. In fact, we experience blessing more than what we expect. Di ba tama? Unsa may nahitabo ni tagaan ta mo background mga kaigsunan. Why God said, be strong, O Zerubbabel, Joshua, they were builders. And even the people of the land, kay discouraged na sad sila. Why God said, work? Because they stopped working. Amen. Because na ay reason nga nung gi-encourage silang maayo sa Dios. Are you with me? Salamat na atay encouragement conference, Pastor. You know, if you try to look, the foundation of the new temple revealed that this was going to be significantly smaller than Solomon's original. Pag-laid sa foundation, ilang nakita, lahi ang ilang gi-expect. Abi nila parehas atong naguba, lahi. Okay ba? Lahi. So, kung imong tanong mag-isyon, look at, tagaanta mo proof, Ezra chapter 3 verse number 10. So, unsay nahitabuan ni? Ezra chapter 3 verse 10, 11, 12 to 13. Follow me, akong basahon. Are you following? Okay. Naana ba mo? Ezra, ha? Look at this. Atras gamay. Ezra chapter 3 verse number 10. Look at this, akong basahon. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, they set the priests in their apparel with trumpets, and the Levites, the son of Asaph, with cymbals, to praise the Lord after the ordinance of David, king of Israel. So, pag-laid sa foundation sa temple, makaisunan, verse 11, they sang together by chorus in praising and giving thanks unto the Lord. Are you following? So, pag-laid sa temple, grabe nila nga kanta, lipay kay sila, because He is good. For His mercy endureth forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout. Wow, di ba? Amen mo? Salamat kitang mga pastor, basta natay project, malid ng foundation, purti na itong lipaya, bisag wa panahuman. Amen. Nasugdan ang project, bisag wa panahuman, kabilya pa, isa pa kahaligi, pero naay kalipay nga gibati na ito nga di mabayrag kwarta. The people, di ba ang mga membro po nga ni appeal po, lipay sad sila. Di ba? Amen? But listen, may paminaw, dili tanan pagbati parihas. Tanawa gali. Ang uban pirting lipaya, ang uban pirti sangguula. Are you with me? Yes. Lipay ang pastor, lipay ang mga pipila ka mga men, pero naagoy diha nga wakpuy kalipay. Okay, tanaw ito pasahon. Okay pa mo? Look at that. Verse number, ano tadapit ito?
And all the people shouted with great shout when they praised the Lord because the foundation of the house of the Lord was laid. Kana lang mag-groundbreaking ta. Wa pa gani building, lipay na ta. Bisag plano ra. Pila na to katuig itong plano ha? Mga 15 na katuig. Di ba? Warte nang dugaya, pero pag mag-groundbreaking, wa ba ita ibaw, mahuman, makatukod, bataan eh. Di ba? Pero tanaw, verse 12, but, naagay mga but, no? Namati pa mo? But many of the priests and Levites and chief of the fathers who were ancient men na ay nakasaksi sa karahaan nga templo. Nga ilag yung nakita unsa tong naguba ug unsa ning gihimo bago. So because of that, are you following? That had seen the first house, na ay mga tao nga nakita sila primero when the foundation of the house was laid before their eyes, weep with a loud voice. Mga kaigsunan, lahi-lahi ang pagbati sa mga tao na ay nalipay, na ay naguol. Nakaagi mo na? Ha? Sa danggilid ang foundation na ay nisinggit sa kalipay, na apoy naghilak sa kasubo. Kay gamay ang foundation kaysa sa una. Namatay pa mo? Dili mao ang ilang expectation when the foundation was laid. Di ba sometimes ato nang naagian sa ministry? Amen. Ha? Sa dihang nabati na to ang panawagan sa Dios, ni undang ta sa itong mga pangandoy, gibiyaan na to atong pangandoy, na ay nalipay, pero naapoy na gol. Perti ni mong lipaya, pero imong mama, nabuang ka. Have you remember that sometimes? Nayabag ka naman siguro. Kabalo ba mo? Nga, kung naatay buhaton, nagpagsulod na to sa ministry, dili tanan nalipay. Amen. Paita. Sa diyang gisugdan na to ang mission work, na ay nalipay, but some of your family members naghilak. Giblame pag yun ka. Kaya wa na sila'y makaon. Ug nadunggan pag yun ako, naglaga og bato, nga gibutang tangad, humot gihapong isda. Amen? Oh, that's true. When the foundation was laid, lahi gibati. That's why God said, be strong, O Zerubbabel. Be strong, O Joshua, and all the people of the land. Di nalugin nila masabdan kay naisinggit sa kalipay, naisinggit sa kasakit. Di nila masabdan. Muna kinahanglan tag-encourage yoy. Amen. Kinahanglan, uy. Amen. Kinsa ning naghilak, katong mga ancient people, wa sila kasabot. Namatay pa mo? Kung mamatay ang asawa sa pastor, mag-decide ang pastor magsikan cropping, na ay mga membro mo backslide, di sila kasabot. Naiuban na lipay, ang pastor perting lipaya kay nakauya bago. At least nakapahuway sa mga problema sa una. Na ako'y kauban nga pastor, muminyo ay na po, ingon isa ka pastor, may pa mo. Mura mo kag nagmahay. Pait, may pa mo. May pa mo. Bitaw, that's true. Dinis karagan, ang mga membro, nibalik ko magsibahan gano'n, minyo lang pastor bago. Ang uban nalipay, ang uban po nagol. Di ba tinood?
Magbawo pag tinambag. Mamatay ang pastor. Mupuli ang anak sa pastor. Ang uban nalipay. Ang uban wasay kalipay. Tila ni mo eh. That's real. Kailahi-lahi man yun ang leadership. Kanabitang change of leadership. And it causes discouragement sometimes. Murag hilom man mo diya. Tinuod na. Muna mga pastor, mag-encourage ita ninyo. Laban gani na mga membro na to, kita pa nga mga pastor, tabang nilaban na ita. Amen. Mag-inampo ay ita. Kay dako tag mahimo kung maghiusa ta. Amen. Ang dako nga sapa sa bukid ug gamay nga sapa, nausa magani sila, kita pa. After sa mission conference, gitreat na kong pastor sa Bohol dito somewhere in Dinagat Island sa Bitaog, na taga Dinagat diri. Nay dako kaing kahoy, gipicturean nako, dakong kahoy. Laliman ka, lahi siya nga kahoy, lahi po ni nga kahoy, nag-usa sila sa punuan. Kung kini ganing way utok, nag-usa gani. Siguro mo hinungdan nga wata nag-usa, tugunan niya itong utok. But anyway, wait. Anyway, I hope mga pastor, continue to work. God can build more than what you see. Yeah. Makaingon nyo ka, mupadayin lang ka, na akay makita, nga di mo makita sa una. Why? Because God is working. I know, lahi gyud kun ang kamot sa Ginoo maglihok. During our mission conference last week, ang atong conference, Merkulis gabi, Huwebes whole day, Biyernes sa buntag. Nanguli ang mga pastor, gipakuha na ako ang extension church sa bukid. Gipakuha na ako sa sakyanan. Naiupat ka bukarga. Ang jeep nga ni subida, wa musud ang kambyo, haibol atras. Nagpahuway ko kadyo, pastor, emergency ko, patay, nagunahuna na ko. Imagine na niyo magkaigsonan. I think 150 meters ang atras sa jeep. Upat kabuk ang karga. Usa sa driver na ilidis duha na helper isa. Lisod na haibol atras. Bangpang dito, na bangga sa tindahan magkaigsonan nga ang pagkaplastan, mura ragyog nagparking. Nakaingon ko kung gisend nila ang picture kung wagyoy kamot sa Dios. Ang atong ministry, atong trabaho, kinahanglan tagkamot sa Dios. Salamat, walay na nga unsa. Ingon ang mga ladies pastor, kung kamao pa lang may moabli sa putahan ng lukso na may, ugmang lukso, maligiran, gyud to silamat, maligsan. Pero lahi ra gyud kung naay kamot sa Dios. Karon gipaadto na ako dito, gipa-repair na ko tong tindahan nga nabungkag. Dagan tang mga discouragement sa ministry. But God can do. God can build more than what we see. Point number 1. Our Bible tells us in the context mga kaigsunan, look at verse number 1. In the 7th month, in the 120th day of the month, came the word of the Lord by the prophet Haggai, saying, speak now. Speak now. What's that? You know, God cares when discouragement appear. God cares when discouragement appear. Salamat mga preachers, mga pastor, speak, continue to speak. Because there are some people discouraged. Speak now. That's God's care.
Kabalo ka kung tinuod nga concern. Ingnar ko na sa Pastor Johnny B. O di ba? Sultihin na siya ba kay kana may concern. Sultihi siya. Kaya at least makabantay siya. Di ba? That's concern. Pero lahi pa nang, abin mo si Pastor Johnny, dili mo na concern. Kung tinuod kang concern, sultihi itong, sultihi. Ayaw sig panulti, sultihi. Kadaghan kay relasyon may klaro kay, ingon, sultihi ba? Ganun di man mo sultihan, silingan naman mo. Amen. But listen, God is a God of time. God has a specific time. And there are some reasons nga nung ma-discourage ta, no? Kining lose of excitement. I believe to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Kung discouraged ka, naan mo gyud panahon pero di lang gyud ta kapaabot usahay. And it will create sometimes discouragement. Lose of excitement. Unya kini gitawag delay. And sometimes wrong view of success can discourage us. Wrong view. Dili mao ang foundation sa ilang gi-expect. Ingon gino. The silver is mine. The gold is mine. Pero himuon ako ning mas sobra pa before because of my glory. Sultihan ta mo, kumupadayon lang ka, kanang imong gi-expect, sobra pa buhaton sa Dios ana. Amen. Og na-experience na sa nag-una na to, nga nagpadayon sila, bisag na-discourage sila, na ay gihatag ang Ginoo nga sobra pa sa ilang gi-expect. Beyond what we expect. Kisa may nagunahuna ninyo ana. Ha? Na-picture out lugar na ni Pastor Johnny Dria. Wa gyud. But God built more than what we expect. So, padayon lang ta ha. Nya, trabaho lang ta. Walang personalan, trabaho lang. Amen ha? Amen? Yeah. Work. Trabaho. Ayun na to, trabaho tang uban. Kana bang gihatag sa Ginoong ministry? Trabaho ba? Padayon lang. Naagi buhaton na Ginoo nga sobra pa sa imong gi-expect nga mas malipay ka kaysa imong gidahom. Because God cares our discouragement. Amen? Because of time. Verse 4. Be strong, O Zerubbabel, saith the Lord. Be strong, O Joshua, the son of Josedek, the high priest. Be strong, all you people of the land, saith the Lord. Work, mga kaigsunan, I believe. Point number 2, because of time. God's word will persevere when discouragement appear. Saith the Lord. Amen? Saith the Lord. So way lain hinungdan nga makapadayon ta. Pulong sa Dios. Saith the Lord. Kung maminaw kag pulong sa tao, makapa-discourage. Paminaw gyud og pulong sa Dios. Amen. Kanang manggitawag. Work. Okay? Thus saith the Lord, and work. Usa man ang there are two aspects to this kind of perseverance. Adunay duha ka aspect ani nga perseverance. Number 1, kanang word be strong. Perseverance requires the right attitude. Tinuod ni, usa sa mga butang nga di ta makapadayon, dili ta right atong attitude. Be strong. That's the right attitude. Taliwala sa mga pagsulay, magligon ta, nag-ingon ang Diyos, we need to be strong. That's the right attitude. And because of that right attitude, you can persevere kay maunay gisulti sa Diyos. Perseverance requires right attitude. Unya, sunod, not only be strong, work. Unsa man ang work? Not, you can persevere when you have a right attitude, and then work, what's that? When you have the right action. Amen. Tinuod eh. Kanang suluining, visitation, aksyon na. Di magsilbi og, okay pa ta? Sige ritag paminaw sa Bible. Amen. Nakapadayon ka, pero you have the right action. That's why, work.
Are you following? Then the last, chapter 2, verse 4 again. Be strong, O Zerubbabel. Be strong, O Joshua. Be strong, all you people of the land, saith the Lord. And work, next, for I am with you. Tinood ni, bahalag unsa isulti ng mga tawhana diha, as long as giubanan ko sa Ginoo, wa na'y problema. Because people are judgmental. Mu-judge dayon unsa ilang makita, pero salamat na ay presensya ang Dios. Praise the Lord for His presence. Amen. Praise the Lord for God's presence. The assurance of His presence should lift our discouragement and enable us to press on. Salamat sa presensya sa Diyos. Kabalo ba mo, si Pablo naka-experience of discouragement? Nagsuwat siya kang Timothy. In 2 Timothy, for Demas hath forsaken me. Mga pastor, kadagan mga membro na miya sa ato. Having loved this present world, sultihan ni mong tinuod para sa ilang kaayuhan, ang pastor mo'y dautan. Di ba? Departed into Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus into Dalmatia, only Luke is with me. Salamat nga sa namiya, mga pastor na agoy ibutang sa Ginoo nga magpabilin. Trabaho na sa Dios. Gisulti ni Pastor Cyrus, wa tay katungod nga mga tao, pugso na ito magpabilin, pero kung naay presensya sa Dios, taghaan jud kag tao sa Dios. Maintain your right attitude and right action in the ministry. Take Mark and bring with him to thee, for he is profitable in the ministry. Salamat mga pastor, naagi mga tao nga gihatag sa Ginoo nimo, profitable in the ministry. Masangpit nimo sa matag karon og unya. Muduol na abitaw ka sa problema, discourage ka, pastor. Unsay ako matabang pa sa imo, pastor? Unsay problema sa activity, pastor? Unsay kulang, pastor? Praise the Lord. Kanang mga tawhana, di nimo na mahimo kung ikaw pasagdan. Salamat na, Diyos. Unsa pa man natong discouragement niya? Alexander the coppersmith did me much evil. Ang ministry kung naay mga tao nakahatag og comfort sa imong kasing-kasing, naapoy mga tao nga hilabihang kadautan. Did me much evil. Imong gisulwining, nilambo yang kinabuhi, karon mao nay pinakalibakiro sa imo. Mauning ministry atong gisudlan. Mag-encourage ta. Kay di ni masabtan sa mga membro. Kinsa man day magsinabtan ay. Kita ra may nakasabot ani nga trabaho. Grabe nagagiyawaan na gyud ang yawa og maayo. I hope makabantay ta. Ingon ni Paul, at my first answer, no man stood with me. No man stood with me. All men forsook me. You see? But I pray God that it may not laid to their charge. But the Bible says, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me. Praise the Lord for His presence. We are what we are today because of God's presence. I hope we'll continue to work. God can build
more than what we can. Amen. As a pioneering pastor, I experienced great discouragement in the ministry. Grabe. Naanad ko sa El Rio, ako'y nagandol sa choir, young people president, Sunday school teacher, naanad ko daghay mga tao, mag-mission ka, magtudlo ka, isa ra ka buok. Isa sa buntag, isa sa hapon, isa sa Miyerkules. Nya inig-CR ana. Lain man kay mo padayon kag walay mo anay tao. Ha? Kung wa nay presensya sa Dios mungundang tao eh. Di ba? Nag-abang ko usa ka tuig, after a year nakabalhin. Perti na kong lipayan nakabalhin, nibalhin ko bisag wa pay kasilyas. Di man ko mag-uol kay perti mang daghan ng kalibunan. CR pa imo aron daghana. Wa pag tao di, wa pag tao. Kuan ko na 3 hectares na pastor, nya usaray na tukod ang simbahan nato. Bisita pag yung ubang pastor niya sa Brad, perti naman siya nagkuang leon yung mong pamuhi diri ah. Imbis kay discourage pa ka. Utruhan po kag discourage. Bitaw usay na, di ta kabantay na ito mga pulong nga nakapasamot og discourage. Magbisita kag masakiton, na ingana gito akong kailabang, parehas ko sa imong sakit. Nya ana maron pastor, matay na. So pagka-encourage ana. Pag una-una po ka pa, itapit na gini ko ano eh. Kalibunan, dagan kay dagi CR. Pero kabalo mo, dili pa jud ko maka-CR kung di ko magdagkatol. Kay perting daghan ng lamok. Kamo na lang mag-una-una ana. Kung way presensya ang Dios, wa na ko sa ministry. Butuan man gining akong part man gini sa butuan akong gisugdan. Pobre man gid mi, naman akong papa diri, akong mama. Pero wa ko sukad na kahinumdum nga sa among pagkapobre. Gipakaon ko ni papag pamahaw tubo. Luto gihapon balag mais. At least sakto nga pagkaon. But when I entered the ministry, namahaw kog tubo, pastor. Way bugas. Kung kamo nagsugod ninyo yung kinabuhi to God be the glory. Pero wa na ko ni gisulti kay pakawawan na to ang Dios. Ang ipasabot na agi presensya ang Dios. Nag-uban gyud ang Dios. Namahaw kog tubo kay way bugas. Gikan ko Bible study pag uli, way paniud to way bugas. Natulog ko kay way kaon. Kapoy kay gikag bisitasyon. Ang mga bata nagdula sa simbahan, nabilin ang lubi. Pag mata na ko gutom kay 2:00, mga kaigsunan gibuak na ko ang lubi. Naniud to kog lubi. Ako nang eksperyensya. Ay magdebate, way magbuot na ko. That's true. And there was one time, nag-visit pag-uli, pagkagabi, wa na po ikaw, luto, why sudan, why kanon. Naami silingan, na-miss tagi ka Surigao. Gitagaan kong karning kabaw, gikas pista. Wa kay kaon, di mo na kanon. Nanihapon kong puros kabaw, way luto. Just continue to work. God can build more than what we see. I hope nato ay ma-learn karon. Niabot ang baha. First time na ang tubig sa simbahan tagaliog. Natulog ko anang gabi eh. Usa ka dangaw na lang tubig ug katre. Gutom kaayo. Giablihan akong pultahan pagkagabi. Iyawat na yung mga halwan ug karpa musuhod. At least pagkabuntag inighubas na ako'y makaon. Pagkabuntag nagunaw nako og sawa uroy ni suhod no. Gikarga ko sa dump truck.
Gibaktas na kung agusan, mga kaigsunan gabi ha. Nagbaktas mi. Ang tubig parting hawya imong bagtak, binaktas na ng tubig. Kitang tanan na kaagi discouragement. Pero mga pastor, asawas pastor, continue to work. Be strong. Have the right attitude and the right action. God can do more than what we see. Because of that discouragement, I decided to quit in the ministry. I said, Lord, before ko muuli sa amo, I will sing. When I opened the American hymnal, ang gihatag sa ko kanta, what a friend we have in Jesus. I sing the first stanza. Do you know the song? What a friend we have in Jesus. The second stanza, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Wa ko kahuman sa pagkanta. I pray, Lord, magpabilin ko because I know ako ni magipasagan. I hope we'll continue to work. We can see God can build more than what we can see.